Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang pagpapatuloy ng ating serye, ito po ay tayo ngayon ay nasa ika-12 aralin. At ang aking tatalakayin ngayon sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ay patungkol sa kahigtan sa pagbabasa ng Quran at ang kanyang mga kaasalan. Ang Quran ay babasahin at ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ay salita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng dahan-dahan sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ito ay nagsisimula sa surah Al-Fatiha at nagtatapos naman sa surah An-Nas. Ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala gabay sa sangkatauhan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang aklat na ito, ang Quran, ay ibinaba sa iyo o Muhammad upang patnubayan ang sangkatauhan mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, sa kapahintulutan ng iyong Panginoon, sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pinaka may kapangyarihan sa lahat. At ang Quran ay binaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala upang basahin at pag-aralan at unawain ang mga nilalaman nito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na sila ang mga nagbabasa ng aklat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at mag-alay ng salah at gumugugol sa kawang-gawa sa mga biyaya na ipinagkaloob namin sa kanila at tinahangad nila ang gantimpala mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kailaman ay hindi maglalaho upang ganap na ibibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang gantimpala para sa kanila. At dadagdagan pa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanila. Tunay na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mapagpatawad. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man qara harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harf bal al alif harf wa lam harf wa mim harf. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagbasa ng isang letra mula sa banal na Quran ay mapasa kanya ang kabutihan. At ang kabutihan na ito ay tutungbasan ng 10 kabutihan. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW, hindi ko sasabihin na ang alif, lam, mim ay isang letra lamang, bagkus ang alif ay letra, ang lam ay letra, at ang mim ay letra. Ang ibig sabihin mga kapatid sa Islam, kung ang isang Muslim na nagbabasa ng Quran, ng isang letra, 2 o 3, tunay na mapasa kanya ang 30 kabutihan. At sabi din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga nag-aaral ng Quran at nagbabasa ng Quran, sila ang pinaka mainam na tao
sabi ng Propeta Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ang pinaka-mainam sa inyo, ay ang nakapag-aral ng Quran at tinuturo niya ito sa iba. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito po ay ilang sa mga kahigtan o kabutihan sa pagbabasa ng Quran, na kung saan ito po ay pinakadakilang encouragement sa ating lahat. So kaya naman narapat lamang sa atin na maglaan ng panahon para sa pagbabasa ng Quran. At dahil dito ay magbabanggit po ako sa inyo ng ilan sa mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Una rito, mga kapatid sa Islam, ay pagkaroon ng ikhlas. Taos pusong pagbabasa ng Quran ay para lamang ito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang pagbabasa ng Quran ay ginawa ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang isa sa mga kondisyon para katanggap-tanggap ang ating ibadah, para katanggap-tanggap ang ating gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay dapat ituon natin para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran wabtagu bihi wajhallahi subhanahu wa ta'ala min qabli ay ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadh yata'ajjalunahu wala yata'ajjalunahu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin ninyo ang Quran at isasagawa ninyo ito para lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, bago pa man dumating ang mga taong mga magagaling magbasa ng Quran, ngunit hindi ito alang-alang para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit hindi ito, ginagawa nila ito, hindi para alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginagawa nila ito ay para lamang sa mga makamundong bagay. Ang una. Pangalawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbigkas ng istiadah. Ibig sabihin, bago basahin ang Quran, ay dapat bigkasin ang istiadah, ang pagpakupkop kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa isinumpang Satanas. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kapag nagbabasa ka ng Quran, ay magpakupkop ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula kay Satanas. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, ang pangatlong kaasalan sa pagbabasa ng Quran ay ang pagsasapuso habang nagbabasa ng Quran at unawain, pagmuni-munihan ang mga nilalaman ito. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran? Hindi ba nila iniisip, pagmuni-munihan ang Quran? Am ala qulubin akfaluha? Kaya nakasarado na ba ang kanilang puso? At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ay ang pagbabasa ng Quran ng dahan-dahan at may kahusayan. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Basahin mo ang Quran ng dahan-dahan at mahusay. So hanggang dito na lamang, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, at subaybayan ninyo po ang ibang sa sunod naming syareh. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.